Marami na de-decline si bank dahil sa mga reason na to. Panoorin mo. So welcome mga kamitsu, welcome to my channel again. Please like and subscribe sa ating channel. Kung sa mo to napanood, pwede ka mag-comment kung TikTok, Facebook o YouTube. Tapos nandyan yung number ko sa baba kung gusto mong mag-apply. So ano po ba yung mga dahilan na on my experience bilang ahente, yung mga kadalasan na reason kung bakit talagang nadi-decline yung application natin. Number 1 po is incomplete requirements. Yan po yung mga wala po tayong maipakitang valid IDs, expired po. So, isa rin po yan. Pangalawa, sa employed naman po yung COE with compensation. Yan po, yung Certificate of Employment po natin, di po tayo makakuha. Pati po yung payslip natin, wala rin po tayo. Kasi po, ang ginagawa po kasi ng bank is titignan po talaga kung capable po tayong magbayad ng monthly. Kasi po kung sa part po ng bangko, ayaw po nila syempre na matatakbuhan sila. So, marami po tayong pwedeng gawin paraan kung nyari po, employed po kayo, tapos hindi po talaga sakto yung income natin. Kaya po natin gawa ng paraan niya. Maaari pong may mid-year bonus po tayo. May 13-month bonus po tayo. Pwede na po natin siya computein, ita-times po natin siya sa 12 months. Ayun po. Tapos, i-divide lang po natin. Tapos, idadagdag po natin yun sa COE with compensation natin. So, yun po yung kung baka may mga clothing allowance po kayo, may mapipiga pa po tayo ng mga basic allowance, mga ganun po, na binibigay ng company. So, pwede po natin yun. Tapos, pagka na-consider po ng bank yun, ayun po, pag naipasa na po natin, magkakaroon po tayo ng approval. So, 2 valid IDs, proof of billing, tsaka COE with compensation. Ano po yung mga ibang dahilan? Ito po yung Replebin. Replebin naman po, ito po yung kumuha po tayo dati ng sasakyan, tapos nahatakan. Ayan po. Malaki po ang tsansa na hindi na po talaga ina-approve yan ni bangko. Kasi po, ang labas po kasi is naging delinquent po tayo sa una nating loan. So, Replebin po ang tawag doon. Pangatlo naman po is CMAP. Ano naman yung CMAP? Ito po, ang tawag po dito is tama po. Tama po sa mga credit cards. Yan po. Yung may example po ako niyan. Yung before po, nahatakan sila nagkatama sila sa credit card during pandemic. Tapos, nakalimutan nila bayaran. So, yun po, nag-reflect po yun. Siyempre, tumaas na po yung mga interest. So, maganda naman yung po yung profile ni client. Kaso nga lang po, may tama po, may CMAP po eh. So, most likely po talaga na de-decline po kapag may tama po yung credit card. Kaya ilagaan po natin yung mga credit cards natin, credit history, yung credit profile po natin. So, bayad po tayo on time. So, para hindi po tayong maabala. So, paano naman Kuya Mitsu yung mga may previous, may current loan? Pwede po ba yun? So, sa susunod na video, i-discuss natin yung may current loan, pwede pa po ba silang kumuha? So, avoid nyo po yung multiple applications. Yan po, tama po. Hindi po the more the merrier pagka nag-a-apply po tayo. So, kung nag-apply po kayo sa isang branch, sa pangalawang branch, nalalaman po namin yan. Kasi po, pag nilakad namin sa bangko, nakalagay na po is meron ng application sa iba. Ayun po. Tapos kung sino po yung pinag-anoan po natin, pag na-approve na po tayo, yun po, doon na po tayo magtiwala sa ahente natin kasi yun po yung gumawa ng paraan, tumulong sa atin. So, isa po sa dahilan po kapag nagpasa na tayo application is hindi po na-approve is pag tumawag po yung bangko, nakakalimutan po natin sagutin na nagpa-process po tayo. Kasi po, pag tinawagan po tayo ng bangko, malilipat po uli sa ilalim yan. So, busy rin po yung mga bangko pag nag-CI sila. Yung iba pong bangko, nagsi-CI po sila. Credit investigation through phone. So, dapat po masagot po natin yan. Tapos yung mga hindi po correct na information, yan po. Nagiging problema rin po yan. Kaya nade-decline po yung ano natin. So, dapat sagot po tayo kapag tumawag po yung bangko natin. Complete home address, yan po, email address,
tapos yung enough income. Yan po, nasabi ko nga po na pag may income po tayo, pwede po nating gawan ng paraan. Kagaya po ng pumapasok po is mga 40,000, tapos ang record po is 45,000. So, baka may bonus po tayo natatanggap or mga allowances, pwede po natin isama po yun. So, ayun po. Kung gusto nyo mag-apply mga kamitsu ng inyong car loan, basta po magtiwala po kayo sa ahente kung sino po yung kinausap natin. Tapos, ang pinakamahalaga po is maging honest po tayo. Pagka tinawagan ko po kayo, kagaya po, kunyari po, tumawag po kayo sa akin, nag-inquire kayo, tapos nagpapaprocess kayo. Pagka tinanong ko po kayo kung may mga utang na hindi nabayaran, sabihin nyo na po para alam na po natin yung gagawa natin ng paraan. Kung ano po yung best way para po ma-approve natin. Kasi meron po akong client, panlima niya na po na apply. Tapos yung pang-anim sa akin, 5 times na po siya na-decline. Pero may isa po kung hindi nakita yung mga before niya na ehente. Tapos yun po yung nagawa namin ng paraan. Nung nilapit ko sa bangko, na-approve po siya. Ang profile niya po, VA siya. So, natatanggap niyo yung pera sa Wise po. Through email, kinuha po namin yung mga So, yun po, yung mga pwede po nating, basta maging honest po kayo. Pag tinanong po kayo, ayun po yung sasagot nyo. Kasi hindi po namin kayo matutulungan kung hindi po kayo willing magpatulong. So, yun lang mga kamitsu. Thank you. Please like and subscribe kung saan mo to napanood. Tapos kung saan kang bansa, kung OFW, mga subscribers natin na mga seaman, please comment kayo dito sa below kung saan lugar kayo para ma-shoutout ko kayo sa next video natin. So, yun lang mga kamitsu. Kung gusto niyo mag-apply ng car loan, nandyan yung number ko sa may baba.